Nasa linya na natin, Christian, ang isa sa ating panauhin para sa araw na ito. Walang iba kundi ang Executive Director ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, si Yusek Gilbert Cruz. Good morning, Yusek Cruz. Good morning, Yusek. Good morning, Christian, and good morning, Tuesday. At sa mga nanonood at nakikinig ng programa natin, magandang umaga po sa inyong lahat. Opo. Yusek, sabi namin ni Christian kanina, 1.5 months na effective na dapat yung Pogo ban. And yet, ito, ang dami na naman nating nahuli o nadiskubring mga Left and right, ano? Pogo dorm o ano bang tawag dyan, Yusek? Ano ba ang so far ang kailangan o ilan pa bang mga Pogo worker itong dapat na nakita at makauwi na dun sa kanilang mga lugar? Ang tinitignan natin dyan yung sinasabi ng Bureau of Immigration ng mga 11,000 pa, no? Na mga naiiwang mga Pogo workers na nandito pa. Kasi nga yun yung 'di ba nung nag-ban nga tayo nung Pogo, pinaban na ito ng ating presidente. Talagang wala na yung mga permit nila, no? Yung mga dating IGL, yung internet gaming licensee, wala na yun. So kahit sabihin nila na dati may lisensya sila tapos nag-ooperate pa rin sila, wala na po yun. Tapos yung mga passports, yung mga visa po nitong mga workers na ito, yung mga Putol. Tawagan natin nasa ulit. 11,000 pa. Ang dami yung pa. naiwan. Oo. Madami. Marami pa. Oo, marami. Hindi natin pwedeng maliitin yan. Exactly. Kasi libo-libo pa rin yan. Oo. At anong ginagawa nila dito? Hindi dapat silang nandito pa. Oo. Dapat nakauwi na doon sa kanilang bansa. Oo, yun ang magandang. At saka ang magandang tanong dyan, accounted ba o alam ba natin kung nasaan itong nasa 11,000 na to? Dahil kung may nahuhuli man tayo, pailan-ilan lang nadidinig natin. 3 sa Calamba, Laguna, 2 doon sa Baclaran. Nasaan yung libo-libong iba pa? Nasaan yung 11,000 na yan? Oo. Napakarami pa niyan. Yan yung kanilang dapat alamin sa tulong na rin ng Bureau of Immigration. Dahil, ang tanong din dyan, ilan na ba yung napauwi natin? Dahil halos linggo-linggo Tuesday may mga hinahatid ang PAOK dyan sa NAIA para makabalik sila ng China. At alam mo ba, gastos yan ng Siyempre, bansa. Ang flight. Ito, habang nandito sila, nasa linya na ulit si Yusek Cruz. Yusek Cruz, balikan ka namin, naputol ka kanina. Oo nga po, yun nga ho, yung sinabi natin hindi na ho, yung iba ho, hindi na talaga nagpa-renew, hindi na nagpa-downgrade ng kanilang mga visa at nag-continue ho silang magtrabaho bilang ituloy nila yung illegal na trabaho nila, yung scamming operation nila. At sila ho ay gumawa na lang ng mga small-scale operation. Itong mga nakuha nyo recently, mayroon sa Calamba, mayroon sa Baclaran. Nasaan sila ngayon? Ito hong na-rescue natin na mga Pogo workers dito sa Baclaran, sa Pasay po. Nasa PAOK detention po ngayon, yung temporary detention natin. At yung mga nakuha naman po na yung mga pumipigil po sa kanila, nandun din ho, nakakulong din po doon sa atin. Ito ho, mga ito, papunta na ng Cambodia ito, Ma'am Tuesday, dadali ng Cambodia at naawat na lang natin kasi nga alam nila na mainit na dito sa Pilipinas. Kaya sila ay magtatayo o dadali na lang nila doon sa mga Pogo sites sa Cambodia. So, ibig sabihin, pa-exit na, hindi na sila nag-ooperate, Yusek, dito? Wala na mga makina, wala na. Ganon. Kaya nga po yung sa dorm na lang natin sila na rescue, no? Kasi nagpa-rescue ito, nung malaman po nila na sila po ay dadalhin sa Cambodia para doon magtrabaho sa mga Pogo operations doon. Talagang tumawag na po sila, humingi na po sila ng tulong sa PAOK po at gayon din po, tumawag din po sila sa immigration po ng Indonesia. Ay, mabuti pala't may nagkalakas loob sa kanila na mag-report. Opo. Kasi nakikita naman po medyo marami na po silang napapagsumbungan, kasi open naman po yung sa online account natin.
At yung embassy po talaga nila talagang very cooperative naman po sa atin. Lahat po ba itong mga kinukup-kup nyo ngayon, Indonesian nationals lahat? Yung iba po Chinese actually may na-rescue nga tayo, biktima po ng torture yung Torture. Mayroon nakita pa po. rin. Mhm. Oh, Yusek. Yun nga ho, yung isang Chinese na dinatna natin na tinotorture pa, at yung mga torturer niya ay nakuha naman natin. Yusek, kanina binabanggit nyo nasa 11,000 pa yung nananatili sa Pilipinas. Nasaan itong mga ito at saka anong ginagawa nila sa bansa? Yung 11,000 na yun, kalat-kalat na no? Kung mapapansin nyo, may nahuhuli kami sa parte ng Cavite. May nahuli kami parte ng I think Laguna, and then meron dito sa Metro Manila. Kalat-kalat sila, pero ang napapansin ko, hindi talaga sila lumalayo. Ang pinupuntahan nila yung sinasabi natin, Ma'am Tuesday and Christian, yung hiding in plain sight, yung siyempre mga foreign nationals sila. Doon sila sa mga lugar na parang normal lang na makakita ng foreign national doon sa lugar na yun. Oo. Para hindi Yun nga, sila sa mga hotel, paghinalaan. sa mga resort. Yes, opo, sa mga resorts dyan. Oo. Ganun ang pinupuntahan nila. Yusek, pogo pa rin ba yung ginagawa nila dito sa bansa o may ibang aktibidad tayong tinitignan na posibleng ginagawa nila sa Pilipinas? Yung nakikita natin talagang pogo pa rin ang ginagawa. Scamming actually ginagawa nila. Love scam, yung huling ni-rescue natin, talagang love scam ang ginagawa nila. Napansin po ng mga senador natin kamakailan dyan sa Senate investigation, Senate hearing. Bakit daw po tila ang bagal-bagal nung pagde-deport dun sa mga dating POGO workers na hawak pa rin po ninyo ngayon? Kasi po ang pwede naman pong bilisan ng konti, pero may mga proseso po naman kasi. Like halimbawa po, titignan, check-in pa nila yung mga clearances niyan, kung may record po yan sa NBI, and kung meron record din po sa kasi kung may record po sa NBI yan, halimbawa, o kaya sa police na may kaso yan, hindi po talaga pwedeng i-deport yan kasi kailangan tapusin muna po nila yung kaso. And then, pinoproseso pa rin po yung mga dokumento niyan sa Bureau of Immigration, lalo kung walang passport. Kasi karamihan po dun sa dinedeport, wala pong mga passport na dahil kinuha nga ho ng mga sindikato. So, it takes time talaga na maayos mo na yung dokumento nila bago po sila mapadeport. Gaano ba katagal mag-ayos ng mga dokumento na yan, Yusek? Kasi from what we know, di ba, last year pa tayo may mga hawak kayo under custody ninyo na mga foreign national. Yung iba dyan, sabi nyo may kaso, yung iba pinoproseso ang mga pasaporte at iba pang dokumento. February na po ngayon. Ganun pa katagal ang pagproseso ng mga dokumento? Meron naman po, ma'am, na papadeport ang Bureau of Immigration. Sa amin po, may mga napapadeport din po kami. Ayun lang ako, talagang dumadaan, Ma'am Tuesday, sa proseso. Kaya yun na nagpapatagal minsan. So, after this raid ninyo sa Calamba, dito sa Baclaran, so mayroon pa kayong minamanmanan. Saan parte ng bansa ba yan? Without mentioning kung saan eksakto para hindi naman masunog yung operasyon ninyo. Meron po tayong mga lugar na nakikita sa parting north. May mga lugar po na binigay din po sa atin dyan. Sa Metro Manila, marami po. And then sa south naman, meron din po. Sa Visayas, meron din pong na-report sa atin. Ganun po, kalat po talaga. Yusek, itong mga ibang dating POGO workers na nananatili sa Pilipinas, hindi ba natin tinitignan yung posibleng koneksyon doon sa mga nahuli naman ng Armed Forces of the Philippines na di umano'y merong espionage operation sa bansa? Tinitignan din po natin, but karamihan naman po kasi sa POGO lang talaga yung nakikita namin. At yung iba namang nagdududa tayo na gumagawa ng ganyang activities,
nire-refer po natin sa Armed Forces of the Philippines. Ayun, opo. So, in the next few days, aasahan pa namin, Yusek, na mayroon na naman kayong mga sasalakayin na kung saan mang lugar yan, na mga small-time POGO operations. Opo, asahan niyo po yun. Meron pa po mga makukuha na mga ganyan. O imaginein mo, Yusek, 11,000 pa yung hinahanap natin. Nagtatago pa ang mga ito. Ibig sabihin, wala silang intensyong umalis dito sa Pilipinas at nandun pa rin Hanggat di nahuhuli. Oo, andun pa rin yung intent talaga na ipagpatuloy yung kanilang illegal operations. Ano po malaki kasi yung kita Kaya Yun nilalaban na na nila yung malaking kita dun sa mag-iingat sila at na huwag mahuli. Right. Yusek, meron ba tayong target at least kung kailan natin planong masawatan ng tuluyan itong mga illegal na operasyon na ito ng mga dating POGO workers? Siguro sa target, kung kakayanan natin kasi tulong-tulong naman kami dito, nandiyan ang NBI, nandyan ang PNP, ang Bureau of Immigration, ang SEC natin, yung AMLA, kasama, Yan kasi directive na binigay ni Presidente na magtulong-tulong para masawata na yan. Tingin ko kakayanin naman po, baka within the year talagang maubos na yan. Unti-unti lang po. Yan naman ang ginagawa natin, hindi tayo tumitigil. Yun lang nga, Ma'am Tuesday and Christian. Bago kasi ito Kaya yung kita nyo, yung EO 74 na ginawa ni Presidente, talagang gumawa pa tayo ng bagong executive order para dito kasi nga bago ito. Even yung ibang bansa, alam nyo, Ma'am Tuesday and Christian, nagpupunta sila rito sa Pilipinas, yung mga counterparts natin sa law enforcement agencies, Lalo na yung mga nabibiktima rin itong mga POGO kasi maraming bansa ang binibiktima ng ganitong klase ng krimen. Nagpupuntahan sila rito kasi nga na gusto nilang makita first hand yung ginagawa nating head-on na pakikipaglaban dito sa mga POGO operation na ito. Kasi sabi nila gusto nilang gayahin at gusto nilang malaman kung paano natin ginagawa. So parang tayo pa sabi pala ang namin, role model nila Oo, natutuwa nga ako. Hindi ko nga, actually mixed emotion, natutuwa ka na parang nalulungkot ka rin na ginagawa kang role model dahil marami kayong POGO operation dito. Kaya nga. Samantalang sila nagsisimula pa lang dahil naglilipatan sa kanila. Lumilipat doon kasi nga pinagbawalan natin dito. Pero Yusek, siguro ang natin, maging aktibo din yung mga local government units, kasi syempre kung dapat alamin nila kung anong nangyayari dyan sa lugar nila. Kung nakikinabang. Ayun na nga. Okay naman ang local government units natin. Every time naman na humihingi po kami ng tulong. Minsan sila pa nga yung nagbibigay ng impormasyon sa atin. Very good. Kung ganyan. Kaya, tsaka maganda yung ginawa po ni SILG John B. Cremulya. Naglabas po siya ng memorandum sa mga local government executives na sila po ay mag-monitor, alamin at kailangan hulihin po nila, huwag bigyan ng permit yung mga POGO operations na yan dyan sa mga kanilang localities. So maganda po yung ginawa ni Secretary Remulla na yon. At of course yung tulong po na ginagawa ng DOJ, malaking bagay po sa amin yun kasi madali namin napafailan po ng kaso itong mga nahuhuli po natin. Sa tulong po ng DOJ yan ni Secretary Boying Remulla. At maganda po yung coordination ngayon ng mga agencies kaya po tingin ko magiging successful po itong laban natin sa POGO. Alright. With that, Yusek Gilbert Cruz, sir, sa susunod po ulit magkabalitaan tayo at sana sa susunod, wala na. Yun na ang next update. Nasa watan na. Oo nga, di ba? Salamat, tulong-tulong Yusek. lang. Right. Tulong-tulong lang po. Ingat, Salamat Yusek. Mabuhay po kayo. Salamat po, Yusek Cruz. Si Yusek Gilbert Cruz po, ang Executive Director ng PAOK, Presidential Anti-Organized Crime Commission. Hilingan, walang pinoprotektahan.